Patuloy na crackdown sa mga smuggled na sigarilyo at ng pag-release sa huling batch ng mga balikbayan boxes sa ating pag-uusapan kasama si Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Attorney Maronilla, magandang tanghali po at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat na nanonood at nakikinig sa programa niyo. Sir, sa patuloy na crackdown sa smuggling ng sigarilyo, ano po yung intelligence information na inyong tanggap na dahilan ng agarang pag-monitor at ang sinagawang physical examination sa 6 na container vans na nagmula sa Zamboanga at Bacolod kamakailan lang? Ang intelligence information po kasi na natatanggap namin together with our partner agencies po, no? Ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at pati na rin po ang Philippine Navy. Katuwang din po dyan, of course, ang opisina ng ating mabuting Secretary ng Interior and Local Government, si Secretary John Vic Remulla, is that yung dalawa po yung binabantayan naming operations. No? Number one po, yung pag-local manufacture po, no? Nitong mga sigarilyong to, using po mga smuggled na mga raw materials na ipinapasok po pagdating dyan sa ating mga private ports at mga open seas. No? Kumbaga, hindi na po ito dumadaan sa mga puerto natin. May mga malalaki po silang barko na tinatagpo po ng mga maliliit na barko nila, no? Dyan sa medyo karagatan natin at saka po pinapasok sa mga open shores natin. No? So isa ho yan sa aming binabantayan. Pati po doon sa malakas na aktibidad, no? Na merong mga ganyang insidente sa bandang southern part po ng ating bansa, no? Doon nga po sa Basulta area. So kaya po intensified din po ang aming operations dun po sa area na yon. At the same time, dito po sa ilang areas sa Luzon at sa Visayas kung saan identified po ng Bureau of Customs, katuwang pong ibang intelligence agencies and enforcement agencies natin, kung saan maaaring pinapalusot itong mga illegal na sigarilyo na to. Attorney, if you can also share with us paano po natuklasan ng Customs Intelligence and Investigation Service at ng Enforcement and Security Service ang maling deklarasyon bilang dried fish at general merchandise na nasabing mga kargamento at ano-ano pong mga red flags na nakita ninyo sa kanilang documentation? Una-una, sir, tinetrace po namin yan sa source country. No? Ang ginagawa ko kasi ng mga yan, tinatransship po sa ibang bansa para hindi po mahalatang nanggaling dun sa mga bansa kung saan sila nanggagaling. Doon po kasi traceable na kagad sila. Meron po kaming exchange of intelligence information na ginagawa. Katulong po ang ibang customs administration sa ibang bansa, no? Kung saan ito ay maaaring tinatransship or nagsusource. So, papunta pa lang po dito yan. Medyo may konting intelligence information na kaming we work on at pinupulido na lang po namin using our intelligence networks locally and of course internationally to the Regional Intelligence Liaison Office po natin. Isang malaking network po ito ng customs May natukoy na po ba kayong sindikato o personalidad sa likod nito na dati niya pa po ninyong nahuli? Yung pagdating ho sa organized syndicate pagdating dito, no? Yan ho ay aming binapalangkas ngayon, no? At pinag-aaralan katuwang ang Department of Interior and Local Government, ang PNP at iba pang kapartner nating law enforcement agencies. Pagdating naman po dun sa mga nahuli na namin, no, na nandito ngayon at mga na-identify na responsable through the documentation and through the operations that were conducted, kakasuhan ho to, no. Hindi lang ho ng violation ng tariff and customs law natin, mabigat ho dito ang produkto pong tabako o ang sigarilyo ay isa pong kinoconsider na agricultural product at papasok ho yan sa anti-agricultural and economic sabotage law, kung saan po ang kapurasahan ay wala hong habang buhay pong pagkakakulong at pagpapile po ng kaso ay wala pong piyansang maaaring ibigay sa mga kasuhan na ito. Okay. Attorney, gaano po kalaki ang epekto ng ganitong operasyon sa kampanya laban sa illicit tobacco trade? At sa estima niyo po, itong huling crackdown ninyo, itong huling mga nahuli ninyo, gaano sana kalaki yung mawawala in terms of kita at sa buwis kung sakasakaling lumabas itong mga illicit cigarettes na ito sa merkado? Easily, sir, if you look at the overall impact, billions so ang pinag-uusapan nating revenue
impact na sa kung hahayaan natin mag-proliferate tong gantong mga aktibidades. But more than the revenue impact ho sa ating bansa, I think it's the health concerns ang kinakailangan ho namin bantayan. Tandaan niyo po, itong mga sigarilyong to hindi to dumadaan sa pagsusuri ng National Tobacco Administration. Alam ho natin hazardous ang paninigarilyo, pero kahit na paano ho, may regulasyon naman na ipinatutupad to ensure certain standards na maipatupad para sa mga produkto kung pinapayagan na sa. Ngayon, pag yan po ay hindi dumaan dito, ang dami na hong hazards yan na maaaring mga produktong yan. One example of which is kapag sinisira ho na kung makakasama ho dito yung mga kasama natin sa media, napakasama po ng amoy. At pag sinusunog ho namin, usok na balat nyo, napakahapde. Katunayan po na may ibang mga nilalagay na chemical dito at napakasama sa kalusugan ng ating mga kababayan pag ito ay nakarating sa kanila at kanilang nagamit bilang substitute sa mga legal na sigarilyong dapat naman talaga yun ang tinatangkilik. So sir, sa patuloy na direktiba ng administrasyon laban sa smuggling, paano pa palalakasin ng BOC yung inyong koordinasyon sa PCG, PPA, BIR at iba pang ahensya para tuluyang maputol itong mga illegal na kalakalan? Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ho itong gantong kalaking problema whole of government approach. And we're very thankful that the Secretary of Interior and Local Government is taking the lead on this particular problem, and the Bureau of Customs is happy to help with all the efforts being conducted by the other law enforcement agencies. At nagpapasalamat din po kami sa tulong naman na naibigay nila sa amin sa aming sariling effort paglaban dyan. Ngayon ho, kung makikita nyo yung anti-smuggling effort natin, sa unang ilang buwan pa lang ng administrasyon ni Commissioner Ariel Nepomuceno, mahigit 60 billion pesos na po worth ng smuggled items ang aming nasasabat. Patunay ho yan sa aming walang hintong operasyon laban sa kahit anong illegal na items na pinapasok sa ating bansa. Unang-una na po dyan ang mga illegal na sigarilyo. Okay. Attorney, nabanggit mo kanina na delikado even yung pagsira dito sa mga illegal na sigarilyo na ito. Kamusta na po ba sa ngayon yung inyong destruction sa mga smuggled na sigarilyo? Nakaschedule na po kami at yung sa Cagayan de Oro, makikita nyo naman, nagsimula na kaming mag-render doon. At lahat to, papaalam lang ho namin sa ating mga kababayan. We will be very transparent in our destruction of any items na kailangan durugin. Mapapanood nyo po ang makikita nyo po at nakaposte ang mga schedule for destruction yan. At mapapanood nyo po yung buong pagdidestroy niyan sa inyong YouTube channel po ng Bureau of Customs. Dahil po yan po ay ipapublish namin live kung paano po sinisira yung mga yan. So sir, meron po ba kayong inventaryo nitong mga sinisira ninyo base doon sa report na nakuha na kung gaano karami itong mga naipuslit? Tapos yung inyo po mga sisirain meron po talaga kayong listahan na tama po yung bilang? Wala po bang naipupuslit din? Yes ma'am, tama po yung bilang na yan kasi yan po ay nire-report namin sa Commission on Audit at we make sure that all items are accounted for. In fact, kaya nga po namin ginagawang transparent yung proseso na yan. At dinadagdagan namin yung mga witnesses dyan sa pagsisira na yan para ipaalam po na lahat po ito ay nasisira at wala pong nakakapuslit at seryoso po ang Bureau of Customs sa pagsira nito. Pinaka-importante po dyan, of course, yung live feed po ng pagsira niyan, including po yung mula umpis po nung pagsira yan. Naka-live feed po yan at recorded po yan. So lahat po ng aming paninira, meron po kaming video recording as proof that kung ilan yung sinira, ano yung quantity ng sinira at paano ito sinira. So sir, dito naman po tayo sa pag-release ng last batch ng mga balikbayan. Kabung kasalukuyang status ng 58 containers na sumasailalim pa rin sa processing. Opo, ang 58 containers po, lahat po yan meron ng release order coming from the Manila International Container Port. Ito po yung karamihan po kasi nito. Ito yung mga boxes na intended for Luzon, ito po yung pinakamarami dyan at yan po yung nagkaroon ng konting proseso pang pinagdaanan, especially sa mga waivers, food and fees, and the deed of donations that we needed to secure from the DMW. Pero nasa final stages na po kami, meron na pong pull-out orders yung mga yan.
scheduling na lang po ng mga delivery partners namin ang hinihintay namin. No? And then hopefully we get to pull them all out by next week, no, before the month ends. And we're able to deliver them in a few weeks na din sa lahat po ng mga naghihintay na mga kababayan nating OFW, especially sa Luzon po. No? Yung mga kababayan po nating nasa Mindanao at Visayas, maganda naman po yung yung feedback ng deliveries po ng mga balikbayan boxes. No? In fact, paubos na rin ho, no? Yung trabaho nila doon at they're very consistent in delivering those. Ito lang po talagang sa Luzon, hinihingi natin na kinakailangan nating tutukan, no? At pag-igtingin yung delivery nitong remaining about 58 more na container vans that are needed to be pulled out and delivered po sa ating mga kababayang OFWs. Yes, Attorney, magandang balita na sa wakas, matatanggap na ng ating mga kababayan yung kanilang mga hinihintay na balikbayan boxes. Kasi yung ilan nating kababayan sa ibang bansa ginagawa dadating ito sa tamang panahon. Ano po yung mga ng Bureau para maiwasan yung muling pagkaantala o yung pag-abandona na po sa mga, o lalo na laban sa mga freight forwarders na lumalabag sa batas, yung mga hindi nagbabayad ng tax and duties? Apo, yan po yung pinaka-importanting aspeto niya. No? Kasi kung proseso lang po ang pag-uusapan natin, napakabilis po ng proseso ng Bureau of Customs pagdating sa pag-release ng balikbayan box. Ang nagiging problema ho natin pag ang mga kababayan natin niloko na nito mga freight forwarders. Pag inabandona na ho nito mga to, ang pagpoproseso at pag-release nito mga balikbayan boxes ito. Isa ho sa mga reformang aming ipatutupad dyan ay within 5 days po, no, pag dumating yung mga shipment na yan at hindi pa na-release ng deconsolidators, ipa-flag na ho namin yan at maaari naming pag-aaralang i-declare na sa abandon para po ang gawin natin, gobyerno na ho ang may tangan. At kung sino man po hindi nakapagpalabas, kakasuhan ho namin, no, ng narapatang mga kaso. Nangihingi din po kami ng koordinasyon at tulong sa ating mga mambabatas, no, na increase ang penalty, no, ng mga manloloko na freight forwarders, especially those that will engage po dito sa negosyong to, no. Kasi impressed with national interest po to, tagaan natin ang interest ng ating mga kababayang OFWs. So kung ano man po yung negosyong ng kahit CERN po sa negosyong related po sa kung ano mga aktibidades ng ating mga OFWs. So, Attorney Vincent, paano naman po tinutulungan ng BOC yung mga OFW, pati yung kanilang mga recipients o yung mga pamilya nila na magsampa ng kaso o reklamo laban sa mga irresponsableng freight forwarders? At ano po yung papel ng koordinasyon ninyo sa iba pang law enforcement agencies hinggil sa usaping ito? Ma'am, ina-assist na ho namin sila, no? And we serve as their counsel already. No? Yung legal service na ho namin ang tumutulong, no? Para po sa pag-file ng case na yan. Nakapag-coordinate rin po kami dun sa grupo po, of course, ng National Bureau of Investigation, headed before by, of course, Director Lito Magno. We will continue to do that under the leadership of Attorney Melvin Matibag, which has also signified his intention to na parusahan at kasuhan itong mga naloloko sa ating mga OFWs. And tuloy-tuloy po yan. No? Hindi lang po namin aasikasuhin na mapabilis ang pag-release at paprotektahan ng ating mga OFWs dito sa mga nag-aabuso, mga freight forwarders na to. So tulungan din po namin sila hanggang po sa pagsampa ng mga kaso laban sa mga tono at nang matigil po ang gantong pang-aabuso ng mga entities na to sa ating mga OFWs. Okay. Attorney, linawin lang po natin, no? So, sakasakali man na mapatunayan itong mga reklamo na ito sa mga lumalabag na freight forwarders, ang gobyerno na po magte-take over at doon sa mga balikbayan boxes na nakatenga sa kanila. Tama po ba? Gagawa na po namin ng paraan, sir. No? Kaya nga po ang gagawin namin, magkakaroon po ng bond yung mga yan sa halaga ng 2 milyong piso. No? Every time magpapa-accredit sila. Para yung pera pong ibabond nila, yun po ang sasagot sa mga gastusin nang iaabandon nila mga balikbayan boxes. Sir, curious lang po ako, no? Meron na po bang nangyari na yung mga yung abandon na balikbayan boxes, hindi na na-claim, hindi na na-deliver, nabuksan ng iba, kinuha ng freight forwarders at ibinenta na lang to sa mga ukay-ukay?
Actually, ma'am, kaya ho namin dinevelop yung sistema ng pagdodonate sa DMW, no. Kahit medyo po may konting proseso pagdadaanan. Kaysa ho dun sa dating pinopropose na i-auction yan at pag-usapan yung nanalo sa auction, ay pamahagi, no, sa ating mga kababayang OFWs. Kasi ho, kapag hindi na nakiklaim, pinag-iinteresan ho talaga. At ayaw ho namin mangyari kasi pinagpaguran ho yan. Kahit gaano ho katagal yan, mananatili po yan dun sa mga bodega ng mga partners ng Bureau of Customs hanggat pong ma-inform talaga yung ating mga kababayan na andun yung kanilang balikbayan boxes. Again, kung meron pong mga kababayan nating OFWs na mag-signify talaga na wala na silang interest at balak nilang hindi na kunin yung mga items na yan, saka pa lang ho namin pag-iisipan kung anong gagawin dyan. Most likely, i-donate po yan para sa charity works, no, ng DSWD. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, Attorney. Sa ating po mga kababayan, humihingi po kami ng konting pasensya, no? Nasa gitna po ng reforma ang inyong Bureau of Customs. Nakikita nyo naman po ang resulta nito paunti-unti, no, kung paano namin binabago to. At wag po kayong mahihiyang mag-reach out sa amin through our various platforms, no. Lahat po yan pwede nyo kaming i-direct message, no. Instagram, Facebook, TikTok, meron din ho kami, YouTube, meron ho kami, no. Meron ho kaming sasagot sa inyo 7 a.m. to 7 p.m. no, ng mga customer care representatives namin, no. Diyan sa mga concerns nyo. At siguraduhin ho namin na kung ano man ho yung concerns nyo, amin yung re-resolbahin at makakakuha kayo ng sagot sa inyong Bureau of Customs. Parte ho yan sa aming mandato ngayon na hindi lang bilisan ang pagproseso ng inyong mga shipments, kundi magkaroon din po kayo ng access sa inyong DOC para po mas maintindihan natin kung inyong mga proseso at hindi po kayo ma-take advantage ng mga ibang mga tao dyan na nag-take advantage at ginagamit ang pangalan ng Bureau of Customs sa mga masasamang paraan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs.